Isang mabiyayang pagbati pong muli mula sa inyong lingkod kay Pastor V. At natutuwa tayo na muli ay magkasama-sama sa atin pong pag-aaral, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating programang ito na Pillars of Truth. At nais ko pong sabihin sa inyo na isa sa mga araw pong ito ay mapapanood ninyo at madidinig ang isang aking naimbitahan na magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon at ganoon din ay maipagkaloob sa inyo ang ilan sa mga mahalagang bagay na makatutulong po sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Ang aking pong tinutukoy nito ay walang iba kundi si Pastor Juanito Sanchez. Siya po ay aking nakasama sa Bible School. At nakita ko kung paano ang ating kapatid nito ay naging isang mananampalataya na ang puso ay nasa gawain po ng pananalangin. Siya po ay aking kaibigan sa loob ng 40 taon at natutuwa ako na dito sa Amerika ay nagkita kami at magkasama sa ilang mga gawain. Punta kami ng Canada at nagagalak ako na siya ay maanyayahan sa ating programang ito na Pillars of Truth bilang tagapaghatid sa inyo ng mabuting balita. Kaya nga po, antayan niyan sapagkat isa sa mga araw nito siya ay inyong makikita at mapapakinggan sa pamamagitan po ng ating programang ito. At ngayon po ay nais ko na magbahagi sa inyo ng ilang mga salita ng Panginoon na nakikita ko na makatutulong sa atin upang madagdagan ang ating pagkakilala at pagkaunawa patungkol sa isang mahalagang bagay na ating pong ginagawa sa ating mga bahay-sambahan at hindi lamang sa mga bahay-sambahan kundi ito isang uri ng gawain na dapat sana ay nakapaghahatid sa atin ng tunay na diwa at kahulugan ng ating ginagawang ito. At ang aking pong tinutukoy na gawain ito ay yung tinatawag po natin na Holy Communion. Now, ito po ay tinatawag ng Kristiyano sa iba't ibang termino. Katulad po na tinatawag ito na hindi lamang Holy Communion, tinatawag ito na Holy Eucharist. Iisa naman ng kahulugan yan. Minsan ay tinatawag ito sa church ng The Lord's Supper. Ito ay iba't ibang pagkakatawag na dapat iisa ang kahulugan at iisa ang pinatutunguhan at ito ay gawain po na ginagawa ng marami sa atin. Nais ko lamang pong basahin sa inyo ang pinagkunan po natin ng ating pong ginagawang practice nito o ng ating ginagawa na bahagi na isa sa mahalagang bahagi ng ating pong gawain pananambahan. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo mula sa sulat po niya sa unang mga taga-Korinto, kabanata pong 11. At babasahin ko po sa inyo ang ilang mga talata. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos at nais kong makipagbukas ka, kapatid. At kung katabi mo ang iyong Bible ay maganda na nakikipagbukas ka, nababasa mo at nakikita mo ang ating mga pinag-aaralan. Kaya nga muli sa unang Korinto, kabanatang 11, babasa ako na ilang talata mula talatang 23 hanggang dito sa talatang 29. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang akin namang pinagkakaloob sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay ipagkanulo ay dumampot at kumuha ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, kanin ninyo ito, itong aking katawan na nabugbog dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman hinawakan niya ang saro matapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo magsisikain sa pag-aalaala sa akin.
Sapagkat sa tuwing kinakain ninyo ang tinapay at umiinom kayo sa saro, ay inyong ipinapahayag ang pagkamatay ng Panginoon, pati na ang kanyang muling pagbabalik. At nais kong pansinin po natin itong sumusunod na mga talata. Ito po may malaking kinalaman tungkol po sa pamamaraan na kung paano natin dapat ganapin ang ating pong communion. Ang sabi po rito, kaya nga, sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay magkakasala laban sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga, hayaang suriin, hayaang pag-aralan ng tao ang kanyang sarili, saliksikin ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon. Sapagkat sila na kumakain at umiinom ng hindi nararapat, pansin niyo sinasabi rito, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kundi niya kinikilala ang katawan ng ating pong Panginoon. Ngayon, itong ating ginagawang ito na Holy Communion, itong ating ginagawa na sa ibang church ay sinasabi nila na Santa Cena, Lord's Supper, ito ho ay merong malaking kinalaman sa isang malaking kapistahan na sineselebrate o inaalaala ng mga Hudyo, at ito ay isang taunan na pagsasaalaala ng kapistahang ito, at ito yung tinatawag po nila na Feast of Passover. Ito pong piging o pista ng Pasko ay isang pag-aalaala ng mga Hudyo patungkol po sa ginawa na pagliligtas ng Panginoon sa kanila mula po ron sa Ehipto. At alam po natin, kung kayo po ay patuloy na nagbabasa ng banal na kasulatan, ay alam po natin na ang bansang Israel, nang sila po ay maging bihag sa Ehipto, ay dumating ang pagkakataon na sila ay pinalaya ng Panginoon. Kaya nga, sa pagkakataong ito ay isang napakalaking bagay sa kanila ang Passover, sapagkat ito po ay pag-aalaala, naaalaala nila lagi yung deliverance, yung pagliligtas, pagpapalaya na ibinigay sa kanila ng Panginoon mula po sa bansa ng pagkaalipin patungo doon sa tinatawag po ng banal na kasulatan na lupang pangako. Kaya ito ay isang bagay na ginawa ng Panginoon sapagkat